siya yung may kaya nagpapasalamat ako sa bigay ng lang yung testament natin, full strength, mental, emotional, physical, spiritual. Ayun po. Babalik ko po ang pagpuri sa Panginoon. Salamat, Ate Glaze, and we miss you here. Get well soon. Magaling po kayo. And anyone pa na maaari pa magpasalamat sa ating Panginoon? Maaga pa, aga nating simula. Praise God. Yun. Hello. Sino to? Si Ate Banji ba to? Ayan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na at sa mga kapon. Salamat sa Panginoon. Maganda niya. Pabutihan niya sa akin. Salamat ako sa mga anak. Sa paliparan. Dinara. Pagbabaho. Yan. Tinako na para. Salamat din. Sa pagbabahan. Nanagulang. Balit. Kanya provision. Sa para sa gabay ko ang paglaban sa Panginoon. Thank you po, Ate Banji. Na-miss ka rin namin. Na-miss ka rin namin dito. Sige po, anyone pa? Ubos na ang ating meron pa. Sige po, anyone na nais pa na magbigay ng kanilang patotoo. Pwedeng face-to-face, pwedeng si Ate Michelle. Sige po. Hindi ka nila makikita. Ayan. Good evening. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa buong linggo na pag-ingat at paggabay niya rin sa araw-araw. Ayun. Ako din nagpapasalamat din sa Panginoon sa provision na binigay niya sa araw-araw. Tapos nung Monday, nakapasok na si Uyen ng may provision siya na blessing na notebook. Ang binili ko na lang ay bag, kaya nakapag-start na agad sila din ng klase Monday, sabi niya. Pero salamat sa provision na hindi kami pinapabayaan ng Panginoon sa araw-araw. Ayun, nagpupurit din ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa nung Sunday ay talagang napakasaya natin. Marami tayo sa choir. Yun, parang sanawa ay tuloy-tuloy na maraming magpa-practice. Salamat. Masaya yung nagsasama-sama lahat ng mga kapatiran sa Panginoon. Ayun, binabalik ko yung papurit pasasalamat sa Panginoon. Amen. Bigay na bigay si ate, si Ate Michelle sa choir Soprano, Alto na. Alto. Yan. Sige po, anyone? Kasi kakaunti tayo ngayon. Kung tayo makapag-testimony. Sige, ako naman. Pinupupurihan ko ang Panginoon sa nangyaring aksidente sa akin nung Sabado. Hindi po halata, pero nung Linggo ako ay malala po yung aksidenteng pinagdaanan ko. At papasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako napuruhan. At walang ibang galo sa akin, kundi itong pa ako, at saka konting pasasiguro, at saka masakit na katawan. Ang pinaka-worry ko kasi yung kamay ko, hindi ko siya ma-up and down, hindi ko siya ma-ganon, ilang araw na. So nung nagpa-x-ray ako ng Monday, ay magpapasalamat ako sa Panginoon kasi lumabas sa result ng x-ray, wala namang dislocated or a fractured bone. Talagang nabugbog lang siya. Kaya sabi sa akin, ipahinga ko. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa provision niya. Kasi namumblema ako nung Sunday, paano ako pumunta sa doktor? Paano ako magpapacheck? At yun din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi may mga maasahan kang tao na pagamat mahina yung physical na katawan ko sa ngayon, ay may mga gumagalaw at may mga tumutulong physically sa ministry.
Even though na, sometimes talagang you will feel alone sometimes, na nararamdaman ko minsan na mag-isa ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi He always reminded me about people na kasama ko throughout this life at saka throughout this journey. And yun din, pinagpapasalamatan ko rin sa Panginoon. Isa sa mga magandang testimony ko is yun sa school namin. Ba't pa tayong natin? Sa school, kasi kami, may mga bagong teachers na. So ako yung nag-train sa kanila, paano mag-log, paano gumawa ng pyesa. Some of them, 30 years old, 40 years old, tapos may isang 22 years old. Sabi ko, parang tanda ako na ba? Kasi ako na yung nagtuturo sa kanila ngayon. Dati ako yung tinuturuan ngayon ako yung nagtuturo. Kasi isa na ako sa regular teachers. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi smooth yung aming first enrollment. May mga nag-ano sa amin ngayon, tapos yung mga alumnus namin ay pupunta sa Lasal, July 11 next month para mag-perform, and may mall show din kami sa SM Rosario. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi na-enjoy ko yung work ko ngayon, na-enjoy ko yung buhay ko, even though sometimes ay gusto ko na talaga mag-resign doon. Maraming panahon na gusto ko na mag-resign, pero the Lord gave me joy doon sa trabaho. Even though marami kaming Christian doon sa school. Nakakatawa, marami kaming Christian doon ngayon. Dati kasi ako lang mag-isa dalawa lang kami. Tapos halo-halo kami, may Buddhist, may dininiwala sa Diyos, ako, pastor, may bading, may daming magkakaiba kami doon. Pero hindi ko na feel yung toxicity doon sa loob. And nakakapag-share naman ako ng salita ng Panginoon doon. To the point na hindi na nila ako tinatawag na sir ngayon, na teacher. Ang tawag sa akin ng mga kasamaan ko sa trabaho is pastor. Pastor, ito yung gagawin mo. Pastor, ito yung piyesa mo. Pastor, ito yung pinaprint mo. So, nakakatawa lang kasi nandun pa rin yung, even though hindi naman sila nasimba, wala naman sila sa church, hindi naman natin sila member, nakakatawa yung ganung testimony. Yun yung mapag-iingatan natin yung testimony sa kanila na iba ka sa kanila. Kasi ikaw ay anak ng Diyos, iba ka sa kanila. Yun yung mapangahawakan mong testimony. Salamat ako sa Panginoon kasi napakadaming temptation doon sa loob ng school namin, especially mga hindi mo na nampalataya yung kasama mo. And sometimes kailangan mo talaga sumama, wala kang choice. Pero salamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng endurance on that kind of industry and kind of word na niya sa akin, na binigay niya sa akin. So, sabi ko nga, ano pa kaya ang purpose ng Panginoon sa akin? Bakit nandito pa ako? Kasi March pa lang, nagre-resign na ako. Kasi mula nung March hanggang ngayon, ay gumaganda bigla yung yung trabaho ko. Siguro may purpose pa na ibinigay sa akin ng Panginoon doon. At may bayarin pa, siguro may kailangan pang pag-ipunan sa mga bagay na yun, kung bakit ako nandun pa rin. Pero, ganun pa man, ay binabalik ko sa Diyos ang pasalamat sa lahat kasi hindi niya ako pinabayaan physically, spiritually, pati na rin siguro emotionally at sa spiritual growth din. Araw-araw, pinapalago niya ang aking buhay spiritual. Araw-araw sinusubok ako at araw-araw din na pagtatagumpayan ng Panginoon ang mga hamon ko sa buhay. So, yun po ang aking pasalamat sa Panginoon. Anyone pa po na gusto pang humabol para sa ating testimony time? Ba't naugong? Anyone pa po na gusto pang humabol? Kasi kung wala na, tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Tayo magsimula na sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this evening and for every testimony, O Lord, na narinig namin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sa buhay, pati na rin, Panginoon, sa knowledge at saka wisdom na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, we thank you for everything that you have done in our lives, pati na rin, Panginoon, sa mga tao na kapaligid sa amin. Lord, may you continue to bless us and guide us throughout this life and journey that you have given to us. Lord, may you give us a way, may you take us away, O Lord, in any kind of temptation, pati na rin, Panginoon, sa lahat ng makakapagpahamak sa amin. Lord, may you give us, O Lord, the sound and the biblical truth in our life as we learn your word this evening. Panginoon, gabayan niyo po ako at itago niyo po ako sa inyong likuran upang kayo po, Panginoon, mamutawi sa bawat labi namin, isipan, pati na rin sa aming mga puso. May you guide our heart as we listen to your word. In Jesus' mighty name we pray.
Amen and amen. So for this evening, ay ipagpatuloy natin ang salita ng Panginoon sa ating series ngayong June ay ang pinamagatang bakit naugong ka na? Yan. Living in Christian Liberty. So ngayon ay part 2 na tayo. Actually, ito yung first part pala kasi last week ay introduction. Ngayon ay ang second part ng Living in Christian Liberty. So ulitin natin, what is Christian liberty? Christian liberty is living under Christ, under Christ cloak o sa kanyang bisig, and we have the freedom against the sin. Yun ang pinakamadaling example, pinakamadaling explanation ng Christian liberty is that we are living now, when we are in Christ, living beyond the sin. Hindi under the sin, hindi in the front of the sin, but beyond, because Christ already have paid the price of the sin. So kahit ano mangyari sa iyo, kung ikaw ay talagang ligtas, kahit ikaw magkasala, pero accountability mo pa rin yan. Pero sabi nga sa Biblia, kapag ikaw ay nasa Panginoon na, patuloy ka pa rin naman. Hindi mo may iwasang magkasala. Pero dahil ikaw ay ligtas at ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa iyo, ikaw may kasiguraduhang makapunta sa langit. Yun ang pinakamadaling explanation ng Christian liberty. Ngayon naman, ay last week, ang pinag-usapan natin is the whole introduction of Christian liberty. Ngayon naman, is pag-usapan naman natin ngayong gabi kung what is the misconceptions about Christian liberty or about the liberty that the Lord has given to us. At wala nang pinakamagandang explanation dito when we're talking about God's given liberty to us, God's given freedom to us. If we talk about culture, tradition, and our own knowledge. Ulitin ko, wala nang mas magandang example sa God-given freedom sa atin sa mga tradition, culture, pati na rin sa own knowledge and wisdom natin. Sino dito yung lumalaki nung bata sila, kapag lumalaki, pag tumatanda tayo, nagkakaedad, sa kultura, sa bahay nyo, may mga kultura sa bahay nyo na dala-dala mo nung ikaw ay lumalaki. Ako po, isa sa mga kultura namin sa bahay na nadala ko, mula ng pagkabata ko, hindi ako natuto magmano. Kasi hindi naman kami nagmamano sa bahay. Kaya nung ako ay naging ninong na, first time ko maging ninong, hindi ko alam na nagbe-bless pala. Kasi kahit sa ninong ko, hindi naman ako nagbe-bless. So, pala yun? Sign pala yun ng paggalang. At ito, medyo hindi kami nagpo-po and opo sa bahay namin. We talk like a man, we talk like a woman, we talk like a colleague sa bahay namin. Sa buong pamilya namin, ganun kami. Kaya paglabas ko ng bahay, nung ako ay nag-aaral na, nung ako ay high school, ay hindi ko alam na ang po at opo pala ay isang uri rin ng paggalang. Wala sa akin yun, hindi ko alam yon. Wala sa akin bokabularyo. And, isa sa mga tradition natin, even though hindi naman natin to tradition na Pilipino, kapag pumupunta tayo sa bahay ng ibang tao, hindi ko alam kung gaano karami sa inyo naguhubad ng tsinelas sa loob ng bahay, pero ako naguhubad talaga ako ng tsinelas o sapatos. Pero sa Korea, kapag hindi ka naghubad ng iyong sapatos, ito ay disrespect sa lady of the house o doon sa may bahay. Kasi ang reason nila, it is because dala-dala mo yung dumi nung labas. Ipapasok mo sa loob ng bahay nila. So meron silang shelf doon para ilagay yung sapatos mo. Even sa school, ganun kami sa school. Hindi mo pwedeng gamitin yung running shoes, sa indoor shoes, sa field shoes. Meron pa kaming swimming shoes. Magkakaiba yung sapatos namin. And barely we wear slippers. Kasi ang slippers din ay isa ring disrespecting view. So ganun pa man, ito ay mga example lamang ng cultures and tradition sa mga bahay natin na nadala natin sa paglaki. I don't know what kind of culture and tradition na kinalakihan mo, pero ngayong gabi ay pag-usapan naman natin ang kultura ng mga Hudyo when it is speaking about God's given freedom sa kanila. If you have your Bible, kindly open your Bible in John chapter 8, verse 33 to 36. Basahin natin to. John chapter 8, 33 to 36, it says, "They answered him, 'We are Abraham descendants,'" and, wala ko dito. Sorry, hindi ko nalagay dyan. Ulit. "They answered him," verse 33, "'We are Abraham's descendant
and we have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?" Jesus answered them, "Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Ang konteksto nito, si Jesus ay nangangaral at nag-gather ng kanyang mga disipulo at ipinapangaral niya on 31 and 32 that Jesus will give and offer freedom sa kanila or salvation, if they will just follow Him and have faith in Him. So nung marinig to ng mga Hudyo, sila ay, a little bit skeptical. One of the things that the Bible differentiate against any of the religion in the world, the Bible speaks about the gospel not talking about a character that the man would love to follow. So ano ibig sabihin nito? Sa lahat po ng libro, lahat ng religion o libro sa buong mundo, tanging Bible lamang ang merong bida, which is si Jesus, si God, na hindi katulad ng mga bida ng tao. For example, Buddha. Si Buddha ay isang simple, payapang tao. Siya ay namumuhay ng tahimik at payapa. Yun ang way of living niya. That's how they portray Buddha. Saan pa ba? Sa Hinduism, malakas si Vishnu nga ba yun? Malakas si Vishnu, may 4 na kamay, siya ang creator ng buong mundo, siya ang may kapit ng buong gods, at siya ang pinakamalakas sa lahat. Well, in the Bible, it says that the Lord is the one who is powerful above all, pero when you are in the time of Jesus, you can see na hindi katulad niya. Hindi katulad ni Jesus yung iniisip ng mga tao. Isa na dito, it is because Jesus is a son of Mary, kilala nila si Mary, at kilala nila si Joseph bilang isang carpenter, and they believe that Mary and Joseph is Jesus' parent, and he was just a son of carpenter, and he is born in Nazareth. And Nazareth is a small town. Kumbaga dito sa Cavite, sa buong Dasmariñas, ang Nazareth, mabuhay city. Ganon. So, para magtatanong ka, anong maganda dun sa lugar na yon, di ba? Anong maproproduce ng lugar? Baka nga hindi mabuhay city. Baka portion lang, baka phase 4 lang, yung makita mo, lugar lang namin ni Hubert. Anong maganda sa lugar na yun? Napakaliit. You could not expect someone to grow up on that kind of environment, to be a leader, not just in the Israel, but a leader of the whole world. The one who is proclaiming that through him, they could have salvation. Sabi niya dito sa una, "We are Abraham's descendant and have never been in bondage to anyone." Ngayon, kung babalikan natin in the Bible, there were times that the Israelites became a slave of other nation. Remember times of Egypt, the Babylon, and the other kingdoms pa, the Romans, and the Greeks. Kung matatandaan natin, sila ay sinakop, sila ay naging slave. But throughout in the entire history of the Israelites, hindi sila naubos kailan paman. At hindi sila nahawakan, hindi sila natalo kahit isang beses. They might be defeated sometime, but they didn't stay defeated. So naniniwala sila na wala namang nakatali sa amin. Hindi kami alipin. Malaya kami. And in this time, ang mga kausap nila ay hindi ordinaryong tao. Ang kausap dito ni Jesus is the religious leaders. The reaction of the religious leaders wasn't that wonderful. They tell us that more about it means to be free by trusting in your word. Instead, they reacted. Ang reaction nila, we don't need this. We're good. Our first point in this evening is that Christian liberty is beyond your culture. Christian liberty is beyond your culture. In these passages, sa verse 33, makikita natin dito how arrogant these Jewish people is. That they were good and they don't need Jesus anymore because they are not bondage or
Hindi sila nakatali sa kung sino man. Kasi ang pinangahawakan nila dito is the promise of God to Abraham and to his descendant. What is God's promise to Abraham and to his descendant? You will be, ang promise na kay Abraham, you will be a father of all nation. And from you, the salvation will come. Okay, kung babasahin natin yung buong konteksto nun, di man buong word na ganun sinabi, pero yung kaligtasan o yung bata o yung lamb na iaalay, mula kay Abraham, papunta kay Jesus, sa kanya pinangako kay Abraham. That's why these people, they were so arrogant enough na, no, we're good. Hindi na namin kailangan. Hindi namin kailangan yung salita mo. Paano mo nasabi? Sabi nga niya dito, how can you say you will made us free? At this statement, and unthinking statement, the Jewish people had been in bondage under many empires. The first one is the Egypt, Philistine, Babylon, Persia, Syria, and in this time when Jesus is talking, Rome. Was there not a Roman garrison looking down them? On the castle into the very temple courts, where this boastful people and falsehood was uttered. Kaya alam ni Jesus yung nangyayari sa kanila noon. At He is not talking about politics here. He is talking about their, yung kanilang kalagayan. Jesus is talking about their situation. He's not talking about, because you're Jewish, you're going to heaven. That's why our first point here is that Christian liberty is beyond culture. Hindi dahil pinanganak kang Kristiyano, ay ligtas ka na. Hindi dahil pinanganak kang anak ni sino ba anong tao ngayon, prominent na tao ngayon, pinakamatalinong tao. Sabihin natin, hindi porket anak ka ni Bill Gates, ay kasing talino ka na rin ni Bill Gates. No, it is beyond culture. It is beyond people. It is beyond family. It is beyond what you have when you were born. Salvation and freedom comes only, sabi nga din sila na mismo nagsagot dito, by the word of God. And Jesus answered them, most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. At doon tayo papasok sa ating second point. Christian liberty is also beyond our works. Paano ko nasabi? Because when the Bible says that you are a slave of sin and your master is the sinful world, ayon sa sulat ni Apostle Paul, in this passage, indicating the habitual and continual action. Ano ibig sabihin ba ng habitual and continual? Sin is inevitable. Kaya mo siyang pigilan, kaya mo siyang iwasan, pero hindi mo kayang hindi magkasala. That's why freedom, Christian liberty, is beyond our actions. Una is culture, ngayon naman is actions. At ito pinagkaiba ng Kristiyano sa ibang relihiyon sa mundo. Because we believe that it's beyond on our capability. One of my biggest example here is that, tanungin ko tayong lahat, how do we repent sa Panginoon? How do we repent to God? Do we just say that, Lord, I did this, forgive me for my sin, and then go on? No. We repent by knowing our situation, then acknowledging that God knew it, and by our sin, is we cannot save ourselves. And because of that, the Lord gave His Son, Jesus Christ. Therefore, if we repent and accept Jesus Christ on our sin, we could continue our life. And from that, we have the conviction that we knew that we are sinner. And after that, we go on. So mali yung konsepto ng sabihin mo lang yung kasalanan mo, mag-sorry ka, tapos na. No. You need first to acknowledge kung ano yung kalagayan mo. Kung hanggang saan ka, kung nasaan ka na. And that is beyond our capability. That's why Christian liberty is beyond of our actions. Sabi dito, whoever commits sin is a slave of sin.
There are another kind of slavery na pinabanggit dito. Hindi siya social, hindi siya economical. By the way, itong sinasabing slave dito, noong unang panahon, ng panahon ng mga Hudyo, o nung panahon nito ni Jesus, kapag ikaw ay social slave or economical slave, may karapatan ka pa rin. Binibigyan ka pa rin ng pagkain, ngunit ikaw ay parte ng kanilang ari-arian. Kapag ikaw ay economic slave, ibig sabihin, maaaring ikaw ay may utang dun sa taong yon. At dahil ikaw ay may, sa kanya, may utang, babayaran mo to ng pagkatrabaho sa kanya. Pero ikaw ay may karapatan pa rin. Pero ang sin, a slave master, and it is possible for even people who think of themselves as free to be enslaved of sin. Ito yung uri ng master na hindi mo kayang takasan. If you are a social slave and someone bought you and you gave you freedom, you will now free. And someone, an economically slave, if you have paid your debt to your master, you will now be free. But here, if you don't have Jesus Christ in your heart, you will always be a slave of the sin. At ito yung palagi mong master. Now, let me ask you a question. Do you have any sin sa buhay mo o sa buhay mo ngayon na ginagawa mo pang araw-araw na hindi mo kayang iwan? You became a slave of it. You became a master of it. In my life as a counselor, I have encountered some kinds of they called it master. May isang kwento dito sa aking pagka-counsel. Isang taong lulong sa droga. Kaibigan siya ng boss ko sa school. Sabi niya, Sir MJ, are you open for counseling? I said, yes. Bring him here. Tuesday hanggang 7 ako. Baka hanggang 9 magstay ako dito. At nakwento niya sa akin yung story. And through his story, we conclude that the sin is his master. Sabi niya, ito yung kwento niya, hindi ko lang papangalanan. Ang dami niyang naging babae, tapos lahat yun may anak siya. Minsan, meron daw time na habang buntis siya asawa niya, buntis pa isa niyang babae. Tapos kapag nade-depress siya, babalik siya dun sa bisyo niya. Nang ibang bansa siya, bumalik uli siya sa bisyo niya. Nagkaroon uli siya ng another family doon. And so on and so forth. Paulit-ulit yung cycle. And we conclude this that the sin is your master. Kasi hindi ka makatakas. Hindi mo kayang iwan. So he asked me, what should I do? This is what you're gonna do. Number 1, you need first to acknowledge that you are no longer a slave of sin. It means you must accept Jesus in your heart and be His slave. Be a slave of Jesus Christ. Be a slave of our God. Why? Because when He is our master, even though sometimes we fell, sometimes we broke down, sometimes we made sin, we can go back to our master and ask for direction and ask for anything. And He will listen. And number 2, sabi ko sa kanya, kung talagang hindi mo siya maiwasan, that is a spiritual matter. Let's go to the practical matter. Kung hindi mo siya maiwasan, hindi kaya nandun na mismo sa surrounding mo yung problema. There's a passage in the Bible, it says that if your other hand sin, kung ang kamay mo ay nagkakasala, putulin mo to. Hindi yun literal na puputulin mo yung kamay mo. What Jesus is trying to say is that you must take away your life against those sin na hindi mo kayang iwasan. Napakarami nating kasalanan na hindi natin kayang iwasan. Hindi mo kayang hindi maging magagalitin, konting bagay lang, konting snap lang, galit ka na. Huwag ka lumabas ng bahay. Di biro lang. Konting snap lang, galit ka na. Konting snap lang, sira na agad ang araw mo. Hindi sa lahat ng oras, pag galit ka, tama yan. Most of the time, it was Satan's move in order for you to fall into sin. Hindi mo maiwasan na hindi chumismis. Hindi naman masama magkwentuhan, pero kung naapektuhan ng buhay mo, is actually a sin if it became your master. So that's our second point. Christian liberty or freedom is beyond our capability or actions. Pangatlo, Christian liberty is beyond of our comprehension. So una is culture,
next is action, the next one is comprehension, o yung ating pagkakakilala about sa kaligtasan. When you go outside of this church and ask someone, will you go to heaven? Most answer will be answered, hindi ko po alam. It is because sa ating DNA bilang isang tao, we don't have the capability to answer and in fact to what? To explain that we will go to heaven. Yung kanta natin kanina, when we all get to heaven, what a joy and rejoicing what will be. Yes, masaya sa langit. Patang tanong, paano ka pupunta doon? You don't have yet Jesus in your heart. And you could not explain a simple explanation why you are going to heaven. It is because we don't have the comprehension for it. We do not understand what kind of freedom that the Lord will give to us. Now, slavery to the sin is the worst kind of slavery. Listen to this. Because there's no escape from ourselves. Ang kasalanan po hindi dahil sa ibang tao. Dahil to sa ating mismong sarili. A son must set us free. Sabi dito sa verse, a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. A son or the son must set us free, and the Son of God sets us free and bring us into his household of his father. The slave has no permanent footing in the house. Walang lugar ang makasalanan sa lugar ng Panginoon. He may be dismissed or sa pagiging slave or being sold kasi wala kang lugar sa kaharian ng Panginoon if you were a sinner. But yet, the Lord, His Son, Jesus Christ, gave us freedom and set us free. Now, basic na basic tong ano natin dito. Basic na basic yung ating exhortation for this evening. But there's one thing that madalas natin nakakalimutan. Sometimes, we became at ease, or sa Tagalog, kampante, na tayo ay nasa church naman, nakikinig ng kanyang salita, nagmi-ministry naman, naturuan naman, namuhay naman na matuwid. Sometimes, kampante na tayo about sa ating kalagayan. But the question is, do you really know, or do you really have this kind of liberty sa Panginoon? Pastor nga, lumalaglag pa eh. In 30 years sa church, nalalaglag pa. Sikat na pastor na, nalalaglag pa. Steve Lawson. Joel Austin, napakadaming followers. Nalaglag pa sa kasalanan. So think about it. We should not be at ease. It is because it is our culture na pinalaki tayo sa Christian household, or is it because na naituro na sa atin ang dapat gawin, which is the ministry, or nakakinig na tayo ng salita ng Diyos, or we can comprehend it? It is because we must be at ease because we knew to ourselves that the Lord is in our heart and He gave us this kind of freedom. Doon tayo papasok sa fourth point natin. Christian liberty is only obtained by the one who set us free. And it is Jesus. Sabi dito, if the Son makes you free, you shall be free indeed. If we are set free from our sin or slavery to sin by Jesus, and by setting us free by abiding to Jesus and to His Word and becoming His disciple, then we are free indeed. Malinaw na malinaw sinasabi dito sa salita ng Diyos. On verse 36, therefore, if the Son makes you free, you will be free indeed. Malinaw dito. Hindi po ito tinatanong kung ikaw ba, kung anong lahi mo, kung ikaw ba ay Pilipino o Hudyo. Ang tinatanong dito, kung ikaw ba ay pinalaya na ng Panginoon. May isang malaking question sa isip ko nung ako'y bata pa, habang ako'y lumalaki. I'm questioning myself, sino ba ang nauna? Nauna ba ang Diyos? Nauna ba ako sa Diyos na pinili ko siya? Kaya ako nagkaroon ng kaligtasan at naging malaya? O nauna ba yung Diyos na palayain ako at nahuli na yung aking pagkakilala sa Kanya at kaligtasan dahil nakilala ko siya? And the answer here is clear. Nauna ang Diyos na palayain tayo. Ang kailangan na lang natin gawin ay
lumaya sa pagiging makasalanan. Isa sa mga notable people in my life, not in my life, in our journey as a Christian, is our pastors. Yung pastor ko po sa Lucena, missionary from Thailand. Si pastor, pag sinabi niyang gantong oras, para 7, aalis ako ng 7. Umaalis talaga ng 7 yan. Umaalis talaga ng 7 yan. And one time, na-late siya. Nakaalis siya sa bahay ng 7:20. Na-late siya. Talagang galit na galit siya. At ito malala, he is the speaker doon sa pupuntahan naming camp. He is the driver, he is the speaker, and late na siya. Pero hindi naman siya na late mag-speak. Kumbaga, late na lang siya nakaalis ng bahay. So, sa inis niya siguro, sa galit niya, ay nawala siya sa mood magmaneho. And ito yung sinabi niya sa akin. There will be a times in your life the Lord sets you free in any kind of sin that you have. And yet, andyan ka, babalik ka ng babalik sa kasalanan. Kasi ikaw ay makasalanan. And in that time, hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, Lord, Pastor, na ako Okay na ako. Clean na nga ako Isang taon na akong clean. Diba? Isang taon na akong hindi sakit sa ulo. And yet, time comes. Bumalik uli ako sa dati. When pandemic hits, bumalik uli ako sa dati. Sa dati kong buhay. Even though I'm a believer now, active sa church, pero nung nag-pandemic, bumalik na naman ako sa dati kong buhay. Why? Because just like my pastor said, you can go back there. Kasi ikaw ay makasalanan. But when I became a pastor, I asked myself again, what should I do? Here's what we gotta do. The first thing that we need to do, the first thing we need to do is to go back to the Word of God. When the times na hindi mo na maintindihan ng lahat, go back to the Word of God. When the times that you feel and you know, kung talagang Kristiyano ka, alam mo makasalanan ka at nagkakasala ka, go back sa salita ng Diyos. The Word of God will never leave you astray. Kung paulit-ulit na yung buhay mo, paulit-ulit na nagkakasala ka, and you have the conviction and saying to yourself that mali na itong ginagawa ko, that's true Christianity. Kung wala kang conviction, baka wala pa sa iyo ang Panginoon. Go back to the Word of God. That's number 1. Number 2 that you need to do, the first one, you need to go back to the Word of God. Number 2, do not separate yourselves to the believers. Ito yung mahirap Ito yung misconception natin when it comes to dispute sa loob ng church or discipline sa loob ng church. When we say discipline, hindi ka namin i-isolate. When we say dispute, hindi ka namin kalaban. Meron lang tayong hindi pinagkakaunawaan. Meron lang dapat i-correct sa'yo. Meron lang dapat i-correct din sa amin. That is true, brethren. Yun ang friendship. That is a fellowship. Now, when the times na hindi mo na maintindihan ang buhay mo, when the times na patuloy ka pa rin sa pinagagawa mo sa buhay, do not isolate yourself to the believers. Pastor, nagpa-plastika na lang naman kami. Well, pumaplastik ka ba sa kanya? Kasi kung ikaw ang gumagawa nun, nagkakasala ka. Pero kapag sila ang gumagawa nun sa'yo, sila nagkakasala, hindi ikaw. Do not isolate yourself. Don't think about na hindi ka na napapansin sa church. Talagang hindi kita mapapansin. Kasi napakadami nyo. Pero yung Panginoon nakikita ka niya. Do not isolate yourself. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Review your relationship sa Panginoon. Why? Why do you need to review your relationship sa Panginoon? Sometimes we think that we have the relationship to God. Sometimes we think that we know God. Pero tandaan natin, napakaliit pa ng pagkakakilala natin sa Panginoon. Napakaliit pa. Baka nga tumatawag ka lang sa Kanya kapag nangangailangan ka na.
napakaliit pa ng pagkakakilala natin sa Panginoon. One of my professor in BBSI, si Pastor Rosendo Collado, we look up to him so much. And one of his statements humbled us. He said, even though I am preaching this for more than 50 years, 60 years, sabi niya, I could not truly say that I can exhaust the Word of God. Maliit pa rin ang pagkakilala ko sa Panginoon. We cannot truly know Him, but we could have relationship to Him. And He is the one who is revealing Himself to us. We cannot go outside there and proclaim His Word, and yet hindi pala natin kilala ang Panginoon. Napakasakit marinig sa Panginoon noon. When you came to heaven and He didn't find you faithful, He will say, depart from me, for I have never known you. Ang sakit. Ang hirap. Kaya ngayong gabi, ask yourself, do I really know and have the Christian liberty or the freedom that God had given to me? Kasi kung hindi, there's a very big possibility na baka hindi mo talaga kilala ang Panginoon. Because He sets you free from sin. He gave you conviction. Ang taong wala po sa Panginoon, wala silang conviction. They only know it by the word konsensya. Pero kung ito ay patuloy at paulit-ulit mo nang ginagawa, you can be immune to those things. Additional na lang to, no? Si Pastor Sinina, if kilala niyo si Pastor Henry Sinina, I asked him a question sa aming klase, which is yung Christian ethics. I asked him, Sir, paano kaya yung mga taong walang relasyon sa Panginoon? Alam kaya nila na mali yung ginagawa nila? And Pastor Sinina said, alam nilang mali yung ginagawa nila, pero hindi na sila tinatablan nung tinatawag nilang konsensya. Pero tayo, we don't actually call it konsensya, we call it conviction by the Holy Spirit. Sabi, hindi na sila tinatablan. Kasi paulit-ulit na nilang ginagawa, they become immune to it. Isa sa example niya, yung mga batang nagnanakaw ng battery ng truck. Nakita niyo ba yun sa balita? Oo, yung mga tumatalo na bata, yung mga batang hamog. Pastor Sinis, alam nila mali yan na magnakaw. And yet they were immune. Kasi they continue to do it. At tayo mga Kristiyano, we should not be immune to sin. We should have conviction sa buhay natin. Ngayon, kung wala ka ng conviction at patuloy ka pa rin sa pagkakasala mo, at sa tingin mo, tama lang yung ginagawa mo, and you comparing yourself na, mas makasalanan nga yung iba review your relationship sa Panginoon. You must not have the true relationship sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this night. Salamat, Panginoon, through this worship time, to your word, at patuloy, Panginoon, na pinapaalala niyo sa amin kung anong uri ng kapayapaan, pag-ibig at pagmamahal, pati na rin ang kalayaan ibinigay mo sa amin. Lord, continue to bless us and guide us as we continue to worship you and to know you more. Lord, help us and guide us to your word. Nawa, Panginoon, ay hindi kami maligaw sa buhay namin at makalaya kami, Panginoon, sa mga kasalanan. Panginoon, salamat dahil inuna mo kaming piliin bago ka pa naman namin piliin, Panginoon. Inuna mo kaming palayain bago pa kami lumaya sa aming mga kasalanan. Inuna mo kaming mahalin, Panginoon, bago ka namin mahalin. Kaya salamat, Panginoon, because you're the one who gave us the path and created the path na patungo sa iyo. Oh Lord, we pray that you're gonna protect us and guide us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.